Magandang hapon sa inyo mga bata. Ako nga pala si Teacher Camille at kasama ko ang Aklat Tahanan Project at ngayong linggo, aming inihahandog sa inyo ang panibagong kwento. Si Ching, Natakot sa Dilim. Ang kwentong ito ay sinulat ni Aleli Jubatnag at iginuhit ni Paul Eric Roca. Inilimbag ito ng Adarna House. Ito ang harapan ng libro, ito ang likuran, at sa loob nito, ano nga? Tama! Ang mga pahina. Halika! Iyong pakinggan ang kwento ni Ching. Si Ching, natakot sa dilim. Si Ching ay takot sa dilim. Kapag gabi na, natatakot siyang lumabas sa madilim na bakuran. Natatakot siyang pumasok sa mga gilid na walang ilaw. Hanggang sa pagtulog niya, gusto niyang nakasindi ang maliit na ilaw sa sulok ng kanyang silid. Sa isip ni Ching, baka may bumabang kapre mula sa taas ng malalaking punong mangga na madilim. O may mga higanteng galamay na susunggab sa kanya sa loob ng madilim na silid. Tinatakot kasi siya ng mga pinsan niya. Sabi nila, sa dilim, lumilitaw ang mga maligno, mga multo, at iba pang nakakatakot na nilalang. Huwag kang lalabas ng bahay, Ching. Baka kunin ka ng tikbalang. Pananakot sa kanya ni Kuya John. Pag nag-umaga na, pagsilay ng liwanag, malakas na ulit ang loob ni Ching. Naniniwala siyang nalulusaw sa liwanag ang mga maligno at ang mga kampon nito. Nang dumating ang kaarawan ni Ching, niregaluhan siya ng kanyang Tito Ed na isang maliit na lente na may kasamang 2 baterya. Tuwang-tuwa si Ching. Pagdating ng gabi, iwinasiwas niya ang liwanag ng lente sa dilim. Gumuguhit ang liwanag ng lente sa dilim sa bakuran. Inikot-ikot niya ang bilog na liwanag sa mga dingding ng silid. Kasama niya ang lente hanggang sa kanyang pagtulog. Ha! Takot nyo na lang ngayon sa liwanag ko! Banta ni Ching. Sa di nakikitang maligno sa dilim, mas malakas na ang loob ngayon ni Ching. Isang gabi, iniwan siyang mag-isa ng kanyang ina. O Ching, pupunta lang ako sa tindahan sa kanto para magbayad ng utang. Paalam ng kanyang nanay at umalis na ang kanyang nanay. Maya-maya, biglang dilim. Namatay lahat ng ilaw. Napasigaw si Ching, "Brown out!" Agad niyang dinukot sa bulsa ang lente niya at Ching! Hinati ng sinag ng lente ang dilim. Pero teka, unti-unting lumabo ang ilaw ng lente ni Ching hanggang mawala ang sindi nito. Ubos na pala ang baterya. Takot na takot si Ching. Napakadilim at wala pa ang nanay niya. Pumikit na lang si Ching at hinintay na dakmain siya ng mga malalamig at mababalahibong kamay ng maligno. Ayan na! Ayan na! Nanghinginig na bulong ni Ching habang nakaupo sa dilim. Ngunit pagdilat niya, nag-iisa pa rin siya. Wala kahit isang anino ng maligno. At napansin ni Ching, unti-unti niyang naaaninag ang loob ng bahay. Parang lumilinaw ang mga mata niya sa dilim. Humakbang siyang dahan-dahan at natisod niya ang nakakalat niyang laruan sa sahig. Nangapa ang mga paa niya patungo sa sala at napansin niyang may kumikinang sa dingding. Umaandap na kulay luntian ang mga numero sa malaking orasan ng dingding. May napansin din siyang kumikinang sa plato na nakapatong sa lamesita sa sala. Ang mga bato at lumot pala na uwi ng kanyang tita niyang mountaineer na umakyat sa Sierra Madre. Makinang ang mga ito sa dilim.
Dahan-dahan siyang humakbang patungo sa may pintuan. Bigla siyang kinalabutan sa nakita niya. Dalawang kumikinang na maliliit na kristal na lumulutang palapit sa kanya. Hindi na nakatinag sa takot si Ching. Meow! Ang alaga niyang si Pulding. Kumikinang pala ang mga mata ng pusa sa dilim. Naisip ni Ching. Hay! Nakahinga rin siya ng maluwag. Naglakas si Ching na lumabas sa bakuran. Naaninag niya ang mga puno at halaman. Aandap-andap ang mga kandila sa bintana ng kanilang mga kapitbahay. Tumingala si Ching at namangha siya sa kanyang nakita. Milyong-milyong mga bituin ang kumikislap, tumatawag ng pansin sa bughaw lilang langit. Parang milyong-milyong mga lente sa malawak na gabi. Napansin niyang isang bituin ang lumutang at dumapo sa puno. At may iba pang lumulutang-lutang na mga bituin, mga alitaptap. May mga pakpak na ilaw dagitab. Ang ganda pala pag ganitong madilim. Ang dami palang makikita sa dilim. Manghang nasabi ni Ching sa sarili. Maya-maya pa, may naghiyawan sa mga kapitbahay at halos sabay-sabay na lumiwanag ang mga kabahayan, pati ang kina Ching. May ilaw na! Nang gabing iyon, hindi na maligno ang naiisip ni Ching sa dilim. Bago siya mahiga, bahagyang binuksan ni Ching ang bintana at sinabi sa kanyang nanay, "Pakipatay na po ng ilaw, Nay." At tinanaw ni Ching ang mga bituin sa labas ng bintana bago siya pumikit at natulog ng mahimbing. At diyan natatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa susunod na Sabado ulit. Paalam!